Kabanata 12. Dapat gawin sa pag-aalinlangan. Marami, lalo na sa mga bata pa sa buhay Kristiyano, ang malimit na binabagabag ng mga isipang nagmumungkahi ng skeptisismo. Sa Biblia ay maraming bagay ang hindi nila maipaliwanag o maunawaan man, at ginagamit ni Satanas ang mga ito upang sirain ang kanilang paniniwala na ang kasulatan ay isang pahayag na buhat sa Diyos. Nangagtatanong sila, paano ko maalaman ang tunay na daan? Kung tunay nga na ang Biblia ay salita ng Diyos, paanong mawawala sa akin ang mga pag-aalinlangan at kagulumihan ng ito? Kailanman ay hindi hinihingi ng Diyos na tayo'y magsipaniwala nang hindi muna siya nagbibigay ng sapat na katibayang mapagsasaligan ng ating pananampalataya. Ang pamamalagi ng kanyang pagka-Diyos, ang kanyang likas, at ang katotohanan ng kanyang salita ay pawang pinagtitibay ng patotoong kinikilala natin, at ang patotoong ito ay sagana. Gayunmay, hindi inaalis ng Diyos ang pagkaari ng pag-aalinlangan. Ang ating pananampalataya ay dapat mabatay sa katunayan, hindi sa pagpapakitang tao. Ang mga may ibig mag-alinlangan ay makapag-aalinlangan, subalit ang talagang naghahangad na makakilala ng katotohanan ay makakasumpong ng saganang katibayang mapagsasaligan ng kanilang pananampalataya. Hindi ganap na maaabot ng dahop na pag-iisip ang likas o ang mga gawa ng isang walang hanggan. Sa lalong matalas na pag-iisip sa pinakamatalinong tao, ang isang banal na iyan ay dapat manatiling nababalot ng hiwaga. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol, anong iyong malalaman? Job 11, verse 7 and 8. Ang sigaw ni Apostol Pablo ay ganito, O kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Bagaman at mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya, katuwiran at kahatulan ay patibayan ng kanyang luktukan. Awit 97 verse 2. Maaaring maabot ng ating pag-iisip ang kanyang mga pagpapasunod sa atin at ang mga layunin na ikabubuti natin kung ating maalaman, at ang hindi natin maabot ay dapat na nating ipagkatiwala sa kamay na may walang hanggang kapangyarihan at sa pusong puno ng pag-ibig. Hindi natin malalaman ang lahat. Ang salita ng Diyos, gaya ng likas niya na nagsalita nito, ay nagpapakilala ng mga hiwagang hindi ganap na matatarok ng mga taong dahop sa kaalaman. Ang pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan, ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang pagpapanibago ng pagkatao, ang pagkabuhay na mag-uli, at marami pang ibang mga paksang ipinakikilala sa loob ng Biblia ay mga hiwagang napakalalim na hindi kayang ipaliwanag ng pag-iisip ng tao o maunawaan mang lubusan. Datapwat wala tayong katuwiran na ating pag-alinlanganan ang salita ng Diyos dahil sa hindi maabot ng ating pag-iisip ang mga hiwaga ng kanyang banal na kalooban. Sa sanlibutang ito ay lagi tayong nasa gitna ng mga hiwagang hindi natin matarok. Ang pinakamaliit na anyo ng buhay
ay naghaharap ng isang suliraning hindi kayang ipaliwanag ng mga lalong pantas na pilosopo. Saan mang dako ay may mga kagilagilalas na bagay na hindi abot ng ating pagkukuro. Dapat baga naman tayong magtaka kung tayo'y makasumpong sa sanlibutang ukol sa espiritu ng mga hiwaga na hindi natin maaaring maarok. Ang ikinahihirap ay nasa kahinaan at kakitiran ng pag-iisip ng tao. Sa loob ng kasulatan ay binigyan tayo ng Diyos ng sapat na katibayan ng banal na likas nito. At hindi natin dapat pag-alinlanganan ang kanyang salita dahil sa hindi maabot ng ating pag-iisip ang lahat ng hiwaga ng kanyang banal na kalooban. Bagay na mahirap unawain. Sinasabi ni Apostol Pedro na sa kasulatan ay mayroong ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga sa ikapapahamak din nila. 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang mga talata sa kasulatan na mahirap unawain ay siyang ipinipilit ng mga eseptiko na anilay isang katuwirang panglaban sa Biblia. Ngunit hindi gayon. Manapay mga kabuuan ito ng isang matibay na patotoo na ang banal na kasulatan ay kinasihan. Kung walang linalaman iyan na anumang salaysay na tungkol sa Diyos, kundi yaon lamang mga madaling unawain, kung ang kanyang kadakilaan at karangalan ay matatarok ng mga isip na mahina ng mga tao, kung magkagayon ay hindi nagtataglay ang Biblia ng napakatibay na patotoo ng banal na kapangyarihan, ang kadakilaan at pagkamahiwaga ng mga paksang ipinakikilala ay siyang dapat bumuhay ng pananampalataya na ito nga ang salita ng Diyos. Kahanga-hangang aklat. Ang Biblia ay naghahayag ng katotohanan sa isang simpleng paraan at sa walang pagkukulang na pagtugon sa pangangailangan at hangarin ng puso ng tao na siyang nagpapanggilalas at gumagayuma sa mga may napakataas na pinag-aralan at sa kabilang dako naman ay tumutulong sa mga mababa at hindi nagsipag-aral upang kanilang makilala ang daan ng kaligtasan. Gayunmay ang mga katotohanang ito na binigkas sa simpleng mga pangungusap ay tumutukoy sa mga paksang napakadakila at napakamalawak. Napakalayong maabot ng kapangyarihan ng pangunawa ng tao na anupat mapaniniwalaan lamang natin ang mga ito sapagkat Diyos ang nagpahayag. Sa ganya'y nalalahad sa atin ang panukala ng pagtubos upang makita ng bawat tao ang mga hakbang gagawin niya sa pagsisisi sa harapan ng Diyos at sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Upang siya'y maligtas sa paraang itinakda ng Diyos, datapwat sa ilalim ng mga katotohanang ito na napakadaling maunawa ay nalalagay ang mga hiwagang lumulukob sa kanyang kaluwalhatian, mga hiwagang dumadaig sa pag-iisip na nagsisiyasat, subalit nagdudulot ng paggalang at pananampalataya sa taong taimtim, ang pusong humahanap ng katotohanan. Kung kailan niya lalong sinasaliksik ang Biblia, ay saka naman lalong nagtitibay sa kanyang pag-iisip na ito nga ay salita ng Diyos na buhay at ang pagmamatuwid ng tao ay yumuyuko sa harap ng karangalan ng banal na pahayag. Ang kilalaning hindi natin ganap na maaabot ang mga dakilang katotohanan ng Biblia ay pag-aming hindi malirik ng kapos nating pag-iisip, ang walang hanggan, na ang tao sa kanyang maiksing pagkakilala ay hindi makauunawa ng mga layunin ng katalinuhang walang hanggan.
Bunga ng pag-aalinlangan. Sa dahilang di maaarok ang lahat ng mga hiwaga nito, ay tinatanggihan ng mga eseptiko at ng mga di kumikilala sa Diyos ang salita niya. At hindi lahat ng nagsasabing sumasampalataya sa Biblia ay ligtas na sa panganib na ito. Sinabi ng apostol, "Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay." Hebreo 3:12. Matuwid ang pag-aralan ng masinop ang mga itinuturo ng Biblia at siyasatin ang malalim na bagay ng Diyos ayon sa inihahayag sa kasulatan. Bagaman ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ang mga bagay na hayag naman ay nauukol sa atin. Deuteronomy 29:29. Subalit gawain ni Satanas ang isinsay ang mga kapangyarihan ng pag-iisip na sumisiyasat. Sa pag-aaral ng katotohanang ipinakikilala ng Biblia ay may kapalaluang napapalahok. Kaya ang mga tao'y nayayamot at humihinto pagka hindi nila maipaliwanag ang bawat bahagi ng kasulatan ng ayon sa kanilang ikasisiya. Totoong ikinahihiya nilang aminin na hindi nila napag-uunawa ang mga salitang kinasihan. Ayaw nilang maghintay ng matiyaga hanggang sa loobin ng Diyos na marapat nang ihayag sa kanila ang katotohanan. Ipinalalagay nilang sapat na ang sarili nilang karunungan upang kanilang maintindihan ang buong kasulatan. At dahil sa kanilang pagkabigo ay tinalikdan na nila tuloy ang kapangyarihan nito. Tunay nga na ang marami sa mga kuro-kuro at aral na karaniwang ipinalalagay ng mga hango sa Biblia ay walang pinagtitibayan sa mga iniaaral nito. At tunay nga na kasalungat pa ng buong patotoo ng kinasihang salita. Ang mga bagay na ito ang palaging pinagbubuhatan ng ipinag-aalinlanganan at ikinalilito ng marami. Subalit hindi maipararatang iyan sa salita ng Diyos, kundi sa pilipit na pagpapaliwanag ng mga tao. Dapat tayong lumago sa kaalaman. Kung maaari lamang maunawa ang lubusan ng tao ang Diyos at ang kanyang mga ginawa, pag naabot na nila ang ganitong kalagayan, ay hindi na maaari pang makatuklas sila ng katotohanan. Hindi nalalago sa pagkakilala, hindi nalulusog ang pag-iisip o ang puso man. Sa gayon, ang Diyos ay hindi na magiging kataas-taasan at yamang inabot na ng tao ang hangganan ng pagkatuto at pagkasulong, ay hindi na siya uunlad pa. Pasalamatan nga natin ang Diyos dahil sa iya'y hindi totoo. Ang Diyos ay walang hanggan at siya ang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Colosas 2:3. Sa buong panahong walang katapusan ay magpapatuloy pa ang tao sa pagsasaliksik at sa pagkatuto. Subalit di mauubos ang mga kayamanan ng kanyang karunungan, ng kanyang kabutihan at ng kanyang kapangyarihan. Adhika ng Diyos na ngayon pa sa buhay na ito ay patuloy na mahayag ang kanyang bayan, ang mga katotohanan ng kanyang salita. Iisa lamang ang paraan upang matamo ang kaalamang ito. Mauunawa natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagpapaliwanag ng Espiritu na kumasi sa pagbibigay ng salita. Ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalim na bagay ng Diyos. At ang pangako ng tagapagligtas sa kanyang mga alagad ay ito: kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan,
sapagkat kukuha siya sa nasa sakin at sa inyo'y ipahahayag. Gamitin ang pag-iisip. Ibig ng Diyos na gamitin ng tao ang kapangyarihan niyang mga tuwiran at ang pag-aaral ng Biblia ang magpapalakas at magpapadakila sa isip na hindi magagawa ng alinmang ibang pag-aaral. Datapwat pakaingatan nating huwag gawing Diyos ang pangangatwiran, sapagkat iyan ay may kahinaan at karupukan na likas ng katauhan. Kung ayaw tayo na ang banal na kasulatan ay maging malabo sa ating pangunawa, na anupat hindi natin maunawaan ang napakalinaw na katotohanan, ay dapat tayong magkaroon ng kasimplihan at pananampalataya ng isang maliit na bata, handang mag-aral at humingi ng tulong ng banal na Espiritu. Ang ating pagkakilala sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos at sa ating kawalan ng kaya upang maunawa ang kanyang kadakilaan ay siyang dapat magbigay sa atin ng kapakumbabaan, at dapat nating buksan ang kanyang salita na gaya ng tayo'y lumalapit sa kanyang harapan na taglay ng banal na takot. Paglapit natin sa Biblia ay dapat kumilala ang pangangatwiran sa isang kapangyarihang mataas kaysa sarili. At ang puso at dunong ay dapat na lumuhod sa dakilang ako nga. Tutulong ang Diyos upang makaunawa. Maraming bagay na talagang mahirap unawain at malabo ang kahulugan. Ngunit gagawin ng Diyos na malinaw at magaan sa nangagsisikap na makakilala. Subalit kung hindi tayo aakayin ng Espiritu ng Diyos, ay palagi tayong mabibingit sa pagpilipit sa kasulatan at sa ditumpak na pagpapakahulugan sa mga salita nito. Marami ang pagbasa ng Biblia na hindi pinakikinabangan at sa maraming pangyayari ay nakasasama pa. Pagka binubuksan ang salita ng Diyos na walang paggalang at walang panalangin, pagka ang pag-iisip at kalooban ay hindi napapalagay sa Diyos o naayon sa kanyang kalooban, ang pag-iisip ay pinalalabo ng alinlangan. At sa ganyang pag-aaral ng Biblia ay lalong nagtitibay ang pag-aalinlangan. Ang pag-iisip ay hahawakan ng kaaway at nagpapasok siya ng mga isipang hubad sa katotohanan. Kailanmat sa salita at sa gawa ay talagang hindi pinagpipilitan ng mga tao na maging kasang-ayon ng Diyos. Kung gayon, maging gaano man ang kanilang karunungan, ay malamang na sila'y magkamali sa pag-unawa ng kasulatan at hindi panatag ang magtiwala sa kanilang mga paliwanag. Yaong mga bumabasa ng kasulatan upang humanap lamang ng mga pagkakasalungatan ay walang pagkakilalang ukol sa Espiritu. Dahil sa lisyang pagkakilala ay marami silang makikita na ipag-aalinlanganan at hindi ipinanampalataya sa mga bagay na napakalinaw at napakasimple. Pagtakpan man nila gaya ng maaari nilang gawin sa maraming pangyayari ang tunay na dahilan ng pag-aalinlangan at skeptisismo ay pag-ibig sa kasalanan. Hindi tinatanggap ng pusong mapagmataas at maibigin sa kasalanan ang mga iniaaral at mga pagbabawal ng salita ng Diyos. Kaya nga't nakalaang mag-alinlangan sa kapangyarihan nito, yaong mga tumatangging sumunod sa mga itinagubilin nito. Upang maabot ang katotohanan ay dapat tayong magkaroon ng isang maalab na hangad na maalaman ang katotohanan at pagkukusa ng pusong sumunod. At lahat ng nag-aaral ng kasulatan na taglay ang ganitong diwa ay makakatagpo ng saganang katunayan na ito nga ang salita ng Diyos. At mauunawa nila ang mga katotohanang linalaman nito na siyang sa kanila'y magpapapantas sa ikaliligtas. Ang sabi ni Kristo, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo.
Sa halip na pag-aalinlanganan at tututulan ng pagbaluktot sa katuwiran ang hindi ninyo naaalaman, ay tanggapin ninyo ang liwanag na sumisilang na nasa inyo, at tatanggap kayo ng lalo pang malaking liwanag. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ay ganapin ninyo ang bawat tungkuling pinalinaw na sa inyong pangunawa, at mauunawa rin at magagawa ninyo ang mga pinag-aalinlanganan ninyo ngayon. May isang patotoo na lantad sa lahat, sa pinakamarunong at pinakamangmang, ang patotoo ng karanasan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na subukin ang katunayan ng Kanyang salita at katotohanan ng Kanyang mga pangako. Sinasabi niya na ating tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Awit 34 verse 8. Sa halip na umasa na lamang sa salita ng ibang tao, ay tikman natin sa ganang ating sarili. Pinahayag niya na kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap. Matutupad ang Kanyang mga pangako. Kailan may hindi pa sumasablay ang mga iyan, talagang hindi sasablay. At paglapit natin kay Jesus na nagagalak tayo sa kapuspusan ng Kanyang pag-ibig, ang ating alinlangan at madilim na mga pagdududa ay mga paparam sa liwanag ng Kanyang pakikiharap. Si Jesus ang nagliligtas. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang nagligtas sa atin sa kaharian ng anak ng Kanyang pag-ibig. Colosas 1 verse 13. At lahat ng naalis sa kamatayan at nalipat sa kabuhayan ay naglalagay rito ng Kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Masasabi niya, nangailangan ako ng tulong at ibinigay sa akin ni Jesus. Bawat kailangan ko ay Kanyang ipinagkaloob at binusog niya ang nagugutom kong kaluluwa. At sa ganang akin, ngayon, ang Biblia ay isang pahayag ni Hesukristo. Tinatanong ba ninyo kung bakit ako sumasampalataya kay Jesus? Sapagkat sa ganang akin ay isa siyang Diyos na tagapagligtas. Bakit ako naniniwala sa Biblia? Sapagkat nasumpungan kong ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa aking kaluluwa. Tayo na rin ang makakasaksi na ang Biblia ay totoo at si Kristo ay anak ng Diyos. Napag-aalaman natin na ang ating sinusunod ay hindi mga katha-kathang ginawang mainam. Kailangan natin ang lumago. Pinapayuhan ni Pedro ang kanyang mga kapatid na magsilago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pagka lumago sa biyaya ang bayan ng Diyos ay patuloy silang tatanggap ng lalo at lalong malinaw na pagkaunawa sa Kanyang salita. Makakakita sila ng bagong liwanag at kagandahan sa mga banal na katotohanan nito. Ito'y nagkatotoo na sa kasaysayan ng Iglesia sa buong panahon, magpapatuloy pa ito hanggang wakas. Ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang higit at higit sa sakdal na araw. Kawikaan chapter 4 verse 18. Tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay makatitingin tayo sa panahong hinaharap at mapanghahawakan natin ang pangako ng Diyos na lalago ang ating karunungan. Ang pag-iisip ng tao ay mapapaugnay sa pag-iisip ng Diyos at ang bawat kapangyarihan ng kaluluwa ay mapapalapit sa pinagmumulan ng liwanag. Ikagagalak natin na ang lahat ng bagay na gumulo sa ating pag-iisip ayon sa kalooban ng Diyos ay pawang ipaliliwanag sa panahong yaon. Ang mga bagay na mahirap unawain ay paliliwanagin at sa mga bagay na ngayoy wala, kundi kaguluhan at pagkabigo, ang natutuklasan ng ating kapos na pag-iisip, ay makikita natin ang pinakasakdal at pinakamagandang pagkakaayos sa panahong iyon.
Ngayon malabo tayong nakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin.